Mga ka-reloan, alam kong ilang araw na lang pasukan na ulit. Siyempre, biglang dumami na naman yung ating gastusin. School supplies, baon, projects, pambayad ng bills, o simpleng pangtawid gutom bago ang sweldo. Baka gusto mong panoorin ito hanggang dulo. Kasi di ba mga ka-reloan, alin ba ang mabilis mag-approve kapag ikaw ay nangangailangan? Loan application ba o yung kaibigan mo na sinabing babayaran ka noong 2023 pa? So hindi mo talaga maaasahan. Siyempre mga ka-reloan, bagong araw ay meron na naman tayong bagong lending application na nakita. Sabi nga sa ads niya ay hindi raw ito yung tipong karireceive mo lang ng pera, due date na agad kinabukasan. Sabi nila may mas mahabang terms daw ito, 2 hanggang 3 terms at 180 days. True yarn? At syempre mga ka-reloan, simple lang din daw ang application dito. At ang mas nakakatuwa nga sa loan application na to, kahit housewife ka, kahit student ka, kahit unemployed ka, pwede ka raw mag-apply. Pero mga ka-reloan, alam naman natin ang rule number 1 sa mundo ng loan application. Kapag masyadong maganda ang pangako, kailangan mas doble ang pag-check. Kaya mga ka-reloan, sa video natin na to, hindi tayo magpapadala sa mga ads na yan, sa text, sa calls nila, o sa kung anumang sweet words ng application na to. Hihimayin natin mga ka-reloan kung ano ba talaga yung makukuha natin, sulit ba talaga at worth it ba talagang applyan itong loan application na to sa oras ng pangangailangan. Kaya mga ka-reloan, kumuha ka na ng merienda mo dyan, maupo ka at samahan mo na akong mag-apply at diskubrihin ang loan application na to. Tara, simulan na natin! So, yun nga mga ka-reloan, welcome sa ating vlog! Disclaimer lang mga ka-reloan, bago lang natin ituloy itong application na to ay hindi po ito sponsored, hindi ko rin po kayo hinihikayat na mag-loan dito. Ang i-share ko po sa inyo ay information and sarili kong experience tungkol dito. So, nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo itong applyan. At ayan na nga mga ka-reloan, i-download na natin si Pesovault. So, siya yung ating susubukan ngayong araw na to. Loan application online at siya ay naka-under kay Delicia Lending Investor and Trading Corporation. So, i-check muna natin kung siya ba ay naka-registered sa SEC. At ayun nga mga ka-reloan, upon checking natin, ayan, naka-registered naman siya. Pero wala siya sa list ng mga list of recorded of online lending application. Kasi nga mga ka-reloan, ito namang nandito ay hindi naman batayan or masasabi natin agad na talagang safe itong loan application. So ayun na, install na natin yan dahil itong loan application na to ay super fresh dahil na-release lang siya noong May 11, 2026 at updated siya noong May 2026. At ang nakapag-downloads pa lang nito ay 1,000. So, sobrang konti pa lang dahil sobrang bago pa rin talaga. At ito pa nga ang pinakagusto ko dito dahil karaniwan kapag nag-a-apply ako ng loan application ay madaling araw talaga. Siya ay 24/7 online application. Even on weekends and holidays. Bongga, di ba? At ito yung kanilang pinaka-homepage. Ayan, loan amount up to 50,000. Loan term 120 days, interest rate ay 0.05% per day. Hindi na tayo mauto ng ganito kasi karamihan naman sa mga binubuksan nating loan application, ganyan ang nakalagay. Kaya, to see is to believe. At eto, hingan niya na tayo ng phone number. Then, ayan, i-verify na natin kapag nasendan niya na tayo ng verification code. At ganun pa rin yung nakalagay sa kanyang homepage. At syempre, yung kanyang privacy policy. Go na natin yan. At eto na agad tayo sa ID verification. Yung mga recommended ID type niya ay driving license, PRC, SSS, passport, postal ID, at saka UMID. So, kung wala naman kayo nitong mga recommend niya, ay meron siyang other options. Meron siyang TIN, Voters ID, National ID, Pag-ibig, at saka health card. Siyempre, ang gagamitin lang natin dyan ay yung National ID natin. Gas-gas na, gamit na. At pagkatapos nga nun, ay pipicture natin syempre yung ID natin and magkakaroon din tayo ng facial verification. Pagkatapos na, nandito na tayo sa basic identity information. Gender, marital status, loan purpose, email, educational attainment, living address, detailed living address, count of credit cards, eto mga optional na lang, yung Viber, backup phone number, at saka yung Facebook account. So, pwede nga rin pala ito sa mga high school graduate lang, hindi siya masyadong maselan doon. Tinanggap naman niya yung akin. Etong job information niya, wala pang space. No? Pagka mga ganun, parang medyo red flag na kasi kapag talagang legal ang isang bagay, mabusisi kahit sa mga spelling lang yan,
space, talagang tama. Ayan, occupation, length of employment, company name, office address, detailed office address, company contact number, payday, at saka monthly salary. So, dito naman sa trabaho nila, pwedeng housewife, pwedeng student, pwedeng unemployed. Kahit wala kang trabaho kasi hindi naman sila nang hihingi ng proof of income. So, nilagay ko lang dyan ay housewife. Then, kapag wala namang company name, syempre, ilalagay mo lang dyan none. Pagkatapos nga nun ay emergency contacts na yung hihingin niya. At eto, medyo marami nga, 5 yung kanyang hihingin. Pero kahit 5, ito naman ay nagdadirect sa ating phone book list. So, hindi na masyadong hassle para mag-type pa ng, pero ang dami. Pagkatapos nga nun ay yung account management na pwedeng e-wallet, pwedeng bank. Syempre, dito na rin tayo sa e-wallet natin, palagi lang tayong GCash. Pero dito nga sa e-wallet, pwede siyang GCash, GrabPay, PayMaya, at saka StarPay Corporation. Then pagkatapos nga natin maglagay ng e-wallet natin, lagyan lang ulit natin tong first name, middle name, last name, e-wallet account, at saka ulitin lang ulit. Then ayan na, offeran niya tayo ng 4,000 pesos. Unang pag-apply, unang sabak, 4,000 agad. Medyo malaki. At dito nga sa kanyang installment ay meron kang 2 pamimilian, 2 at saka 3 terms. Pero ang nakalagay dito agad ay first repayment date mo ay sa June 12 na. So, June 6 ngayon mga ka-reloan. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ito po ay 7 days lang ulit. So, hindi na naman po totoo yung kanyang 120 days to pay. At pagkasilip nga natin dito, kapag kukunin natin yung 2 periods, ang unang pagbabayad natin ay sa June 12 nga at ang babayaran natin ay 4,555 agad. At hindi nga natin pwedeng bawasan itong 4,000 na to kung gusto natin tong i-loan. Etong buo na to yung ating maloloan. Kaya lang mga ka-reloan, eto nga ay may service fee siya na 1,000 pesos. So, malinaw naman na hindi natin siya makukuha ng buo. At yung pangalawang pagbabayad nga ay sa October 5 na. So, which is 5 pesos na lang naman yon. At nakalagay naman nga dito na kapag nabayaran nyo na yung unang installment ay mawe-waive na ulit yung pangalawa. Kasi para saan pa yun? Bayad na bayad ka na sa unang pagbabayad pa lang at 7 days lang yun. At dito nga sa kanyang pang 3 terms, syempre umasa pa rin tayo na baka eto si 120 days. So, yung 3 periods niya ay yung unang pagbabayad natin ulit ay sa June 12 lang ulit. Pero ito ay 2,558 naman. Sa second period naman ay sa June 19 at 2,557 naman. So, ito nga pala ay meron namang service fee na 800 pesos. So, mas malaki yung makukuha nyo dito sa 3 terms na paglo-loan. Pero, wag kayo agad yan papahook. Kasi kahit mas malaki nakuha nyo dyan sa mas mahabang pagbabayad na yan, mas malaki yung tutubuin sa inyo niyan. So mga ka-reloan, tingnan naman natin kung makatarungan ba yung kanyang interest. Sa unang pag-apply nga natin doon sa 2 terms, syempre yung loan amount natin ay 4,000 at may service fee siya na 1,000. So matatanggap lang natin ay 3,000 at ang babayaran mo ay 4,555. Meron agad siyang tinubo na 1,555 na merong kabuuang 51.83% sa loob lamang ng 7 days. So, sobrang taas nito. At kada araw ay 7.4%. So, malayo sa 0.05%. So, hindi na naman yung totoo. At kung doon naman sa pangalawa, ang loan amount natin ay 4,000 na tanggap natin ay 3,200 dahil meron siyang service fee na 800. Ang total na babayaran natin dito ay 5,115. So, meron agad siyang tinubo na 1,915 sa loob ng 14 days. Ito naman ay 59.84% interest rate per day. So, per day naman niya ay 4.27. So, kada araw naman niya ay 4.27%. So, kahit doon sa kada araw, napakalayo pa rin mga ka-reloan ng 0.05% na sabi nila. So, mga ka-reloan, paano nga ba mag-compute ng interest? So, kung hindi kayo marunong, una, kunin nyo yung total ng babayaran nyo. Pangalawa, ibawas nyo yung loan amount or kung magkano lang yung natanggap ninyo. Halimbawa, magkano yung total repayment ninyo, tapos ikaltas ninyo yung inyong natanggap, then yun na yung interest. Kapag naman interest rate yung kukunin ninyo, yung interest na nakuha ninyo dun sa total, nung naibawas nyo na yung loan amount nyo, tapos i-divide nyo sa natanggap ninyo, tapos times 100. So, yung mga ka-reloan, kung napansin ninyo, kahit mas mataas ng 200 pesos yung natanggap ninyo sa 14 days na option, at 360 pesos naman ang nadagdag na gastos kumpara sa 7 days. So, kung maglo-loan kayo dito,
ay mas mababa pa rin yung tutubuin nila sa inyo sa 7 days. So mga kailon, yun na lang muna ang tungkol dito kay PesoVault kasi nasa sa inyo naman kung gusto nyong ituloy itong loan application na to, pero para sa akin ay hindi ko muna to susubukan kasi hindi ko to maire-recommend at feeling ko hindi ito makakatulong sa akin kung matindi yung pangangailangan ko kasi ang laki ng kanyang interest at ang bilis lang ng kanyang pagbabayad. So yun lang mga ka-reloan. Kung meron na kayong experience dito kay PesoVault, please comment down, mag-share ng experience para makatulong din tayo sa ibang viewers. And syempre kung nagustuhan nyo yung video natin ay please like and i-share nyo na din. Pindutin na rin ang subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated sa upload natin. Yun lang mga ka-reloan, maraming salamat sa panonood. Sana ay makaahon na tayong lahat sa pagkakautang and iwasan natin yung tapal-tapal system para hindi tayo malubog sa sistema. Yun lang, God bless you all. Bye! Ito nga pala yung ating Boya Mini Tuna Mic. Super cutie at sobrang ganda ng quality. Nandiyan na yan sa ating basket. At syempre, dahil big ho tayo ngayon mga ka-reload, para hindi halata, ayan yung ating BLK na blush on. Check out na!